Hello, good evening. It's 6:30 in the evening, Monday, April the 15th. So halfway na tayo ng April, guys. And kami dito is as if summer na. 12 degrees, not bad. Kikita nyo marami nang nagja-jogging, may mga naka-shorts na. Kaya maganda ng panahon namin, pero ang forecast namin ngayong gabi is maulan. Ayan, kung makikita nyo, makulimlim na. So ngayon ipaharap ko muna yung camera sa kalsada kasi ipapakita ko sa inyo ang cemetery, yung gate dito sa side ng kung saan ang trabaho ko. Sa likod nila itong gate ng cemetery. Yung tinutumbok kong daan na ito, guys, yung dulo niya, yan ang gate. Yan ang gate niya. Kung makikita niyo, yan, may nagja-jogging na. Itong gate na yan na yan, guys. Tapos yung building na makikita niyo doon na parang puti, yan ang columbarium. Diyan kinikremate ang mga namatay. So dito kitang-kita mo na yun yung hindi lang kasi makita kasi yung camera ko is nakaharap talaga sa yung side na dinadaanan ko talaga, guys, is may mga tombs, kumbaga, dahil ito nga ang isa sa parts ng cemetery. So ito naman, kahoyan na to is another side siya, so parang nahati. So yun ang ko, guys, yun ang gusto ko ipakita sa inyo na sinasabi ko sa inyo na biggest cemetery. So isa sa gate na yan is yan, dinaanan ko siya. Nagbalik ako kasi kung duman akong diretso na hindi ko na siya madadaanan, hindi ko na maipakita sa inyo. Okay, so ano kayo magandang pagkwentuhan natin ngayon? Okay, siguro samot-saring topic na lang. Samot-saring topic. Okay, pakita na nga ako para habang nagda-drive nyo ako at nagkikwentuhan tayo, diba? So parang kaharap ko kayo na nagkikwentuhan tayo. So ngayon, pag-usapan natin yung parang naiintriga ako sa nangyayari sa ating government sa Pilipinas. Kasi alam ko naman siguro nanonood kayo kay Maharlika. So dahil nga nag-subscribe din ako sa kanya, so palagi akong notified pag meron siyang bagong mga pasabog. Baga. Anyways, medyo na sa akin lang na part, kasi alam naman ng mga Canadian dito, lalo na yung mga siyempre mga kakilala ng mga amo ko is mga ibang lahi. So alam nila na ako is Pilipina. So kilala nila ako. So pag nakikita kami, ganito ganyan, tinatanong nung nanalo si Bongbong is nag-congratulate sila kasi daw landslide yung panalo at they believe daw na napaka-smart daw ni Bongbong. Ngayon, ang bate na sa akin ng mga ibang lahi is that you have a very worst government. So parang ako ang nahihiya ba kung sabi ko naman, it's just only a humor, it's not being proven. So because if he is bad, he should be out from the office. At kasi nga dito, guys, pag merong mga issue, nagre-resign agad sila. Hindi nila kailangan pagkwentuhan sila, or pag nasa news na sila na marami nang nag-criticize, nag-re-resign na agad dito ang mga puti. Ganyan sila. Sa atin naman, kahit may kaso na whatever, andyan pa rin sa pwesto, hindi umaalis. So ngayon, sana mga napakinggan ko sa mga ni Maharlika, yung kanyang mga pasabog, which is talagang totoo siguro yun. Kasi kung makikita nyo yung file natin noon, di ba may merong butas yung papel na kumbaga kinuha niya sa file nang isinerox niya, nakita yung butas doon. So ibig sabihin talaga totoo yun. Kasi nga, aside from that, yung mismong arresting officer sana na pupunta ng PDEA is nagsabi na totoo
Kaya lang may pumigil nga na ano ganito ganyan. So it makes sense na totoo talaga ang nangyayari sa Pilipinas. So Diyos ko po, balitang balita na sa ibang bansa mga ginagawang kapalpakan na sabihin pa naman ako na, is it true that your president is an addict? Oh my gosh, I don't know what to say. I told them, I don't know, it's not proven yet. And ang sinasabi na nila, it's just easy to prove it. He should go for a test, drug test, that would answer everything. Yun, tama nga ayaw naman niya ayaw naman niya. But anyways, nabanggit ko lang guys kasi nga kanina nga lang merong nagano sa akin, nagsabi gusto ko sana siyang i-record, kaya lang baka magalit. Pero next time pag nag-usap kami, siguro sabihan ko ilalagay ko sa camera para may proof ako na ganun nga sinasabi, kasi mahirap na rin. So yun ang nangyayari dito guys. So parang as a Pilipino, parang nakakahiya na ganun ang nangyayari sa Pilipinas, ng ating president is sinasabihang drug addict. So I don't know. Tapos yung pinakita ka ni Maharlika na, saan ka nakakitang drug test is it only takes 2 minutes tapos ando na yung result at puro blank yung ano, wala yung mga kinds of drugs na tinest na sinabing negative or whatever. Wala, blanco, isang linya lang yata yung may sulat, negative lang yung comments doon. Anyways, na ano ko lang guys, na sinasabihan na tayo, ako nasabihan na ng ibang lahi na tinatanong na kung is it true that your president is an addict? He should not be a president. He should step down already, sabi sa akin. So I don't know kung ano mangyayari. So sabi ko, I don't know. So parang nakakahiya na ibang lahi is alam na ganun. Yun nga, to solve the problem, yun nga sabi nila. So kung ako talaga kay President Bongbong Marcos is magpa-test na lang siya para maalis na yung agam-agam ng mga kahit ibang lahi is na napapahiya na yung Pilipino dahil sinasabihan ng adik ang president natin. Anyways, nabanggit ko lang guys, di ba sabi ko iba't ibang topic. Anyways, balik naman tayo sa immigration dito sa Canada. Yung pagkakaiba ng immigration ngayon at noon is very open ang hindi siya masyadong stricto kumbaga. Pero ngayon since I think since na after ng pandemic ng 2020 2021 is parang na yung pagpapapasok kasi nga nung during the pandemic, 'di ba, nagsara yung mga tapos ngayon ngayong taon is binawasan na rin yung mga pumapasok dito sa Canada na mga workers or yung magiging immigrant. Yung student visa okay lang kasi nga hindi naman sila pwedeng mag-stay dito hangga't wala silang permanent residency. So pag student visa lang talaga. So hindi sila counted na mag-i-stay dito sa Canada ng for long. Kaya yung mga independent immigrant, yun ang binawasan na ang mga pagpasok nila. Na ang pagpasok is, ang intention is na mag-stay dito sa Canada, dito na kasamang pamilya, dito na sila mag-stay. So isa yun sa ng government na i-decrease nila ng 10% ang pagpasok ng mga tao dito sa Canada para mabawasan na. I think na kasi nga marami ng mga nakabinbin sigurong mga ipaprocess na na talagang madaming na. Kasi actually yung pag ngayon guys, yung mga nag-a-apply ng landed immigrant is nirarapol na guys. Di tulad noon na pag nag-apply ka, magbilang ka lang mga 2 months, 3 months, tawagin ka na for interview. Ngayon ay higpit na rin sila, may bumabagsak na pag hindi ka nakapasa, hindi ka magiging immigrant kasi may points na. So yun ang pagkakaiba. Noon guys wala, required lang na meron
nga certificate na nag-aral ka ng France. Eh ako nga level 2 lang natapos ko noon. Kaya nung in-interview ako ng pagka-immigrant ko, kasama yung mga anak ko is nag-France man na konti. Kasi yun nga ang required. Pero ngayon talaga guys is may points na. Pag hindi mo naabot yung points, hindi ka nakapasa. Magre-retake ka. Pero hanggang 3 lang yata ang pwede ka mag-retake. Ngayon, para ka maging immigrant. Kasi may bumabagsak na ngayon guys. Iba yung yung citizenship. Na pag bumagsak ka, antayin mo na lang mag 55 years old ka, wala ka ng exam. Pero kung gusto mo mag citizen na bata ka pa, magte-take ka ng exam. Ako nag-exam ako. Matagal na ako. Nag-citizen ako. Anong taon ba yun? Kalimutan ko na, matagal na eh. I think year 2000 ako naging 2019 ako naging nag-citizen. 2019. No. 2018. Kasi 2019 ko nakuha yung passport. Kasi na yun eh. Nag-file ako ng 18. Nag-test ako. And then, I think end of the year na yun. Kaya naging 2019 na yung pagkuha ko ng passport. Kasi naabot yata ako ng holiday ng Christmas. Pero alam ko ng pasado na ako. And then, inantay ko yung sulat na para makakuha na ako ng passport. So 2018 yun. So kung baga, magte 10 years na pala ako ng pag nag 2018 2018. So 2024 ngayon eh. So 2008 ano ba naman ako? Tatagal ko na ba dito eh. 2008 guys. Na naging ako citizen. So kasi yung passport ko is pangalawang palit ko na every 10 years. So yun lang. So 2008 2018 10 years. So parang 16 years na akong naging citizen dito guys. At nag-dual ako is 2009. So magkasunod lang guys. 2009 ako nag-dual citizenship. So na-acquire ko ulit yung Philippine citizenship ko, Filipino citizenship ko, and then Canadian. So dual citizen ako guys. Kaya yun. Ang kagandahan naman ng dual citizen ka. Pag umuwi ka sa Pilipinas, pwede ka mag-stay doon ng matagal na hindi ka magbabayad ng tax sa Pilipinas. Pag ikaw ay umalis, is hindi ka magbabayad ng tax. Dahil Filipino citizen ka rin. Pag nasa Pilipinas kami, Filipino citizen kami. Yun, yung tax ba? Hindi na pinapabayad. Kasi pwede ka mag-stay doon ng 1 year or more na hindi ka magbayad ng tax pag bumalik ka dito. Kasi yung pag pag citizen ka lang dito is siya. Ba yun? Pag citizen ka lang is allowed ka lang mag-stay sa Pilipinas ng 30 days. Tapos pag nasubrahan yun, magbabayad ka. Kaya yung mga iba, bago uuwi, nagbabayad na dito. Na para bang pagbili nila ng airline ticket, sinasabay na. Yun, na para walang hassle. Kaya yung iba naman, dinadala yung lumang passport. Kasi minsan, hinihingi din sa immigration yung lumang passport mo pag Canadian citizen ka lang. Yun, complicated guys. So, yung ganun ang mga ginagawa. Ganun ang mga nangyari ng minsan na. Pero kami, ni Mr. nang umuwi, never pa naman na hiningi yung Philippine passport namin nung citizen pa lang kami. Pero ngayon, may bagong ruling na kailangan na dala mo yung old passport mo dahil hinahanap sa
passport sa immigration. So yun. So yun ang mga medyo ano guys, yun ang mga kailangan malaman nyo din. Tapos yung ano, umuulan na naman. Tapos yung mga ano guys, yung mga student visa, palagi kong sinasabi kahit sa mga kakilala ko na don't expect na pag nakapasok silang student visa is kikita na sila na pwede na silang magtrabaho. Hindi. Kasi pag estudyante ka, allowed kang magtrabaho lang ng 20 hours per week part-time. Kasi full-time student ka nga eh. Ang pasok mo dito is student. So, ibig sabihin, full-time kang magkaklase. Ganun yun. So, yung part-time mo is yung extra hours mo na available ka, pwede kang ano, kasi tinatanggap naman dito pag alam na estudyante ka. Yun, tinatanggap naman nila maging service crew sa mga fast foods, maging cashier sa mga mall, ganun. Yun ang mga trabaho dito ng mga ano, ng mga student visa. And then, pag nakatapos ka, babalik ka sa Pilipinas. Ngayon, kung makakuha ka ng boyfriend, girlfriend, tapos ano, pwede kang isponsoran na makabalik, fiancé visa, or magpakasal kayo, yun, pwede ka nang ma-sponsoran na mapabalik dito na ano, hindi ka na student visa. Ganun yung guys. And then naman, halimbawa, dito ka nag-aral, nag-graduate ka, pwede ka rin mag-apply ng immigrant status. Pero may ano siya, may requirements siya na anong tawag doon, yung kung nagtapos ka ng ano, mahabang ano, depende sa kurso mo. Kung mahaba yung kurso mo, tapos may mag-sponsor sa'yo na magtrabahuhan mo, may employer kang makuha, pwede ka mag-stay, pwede ka mag-apply ng immigrant status mo. Dahil sa ano, yung pag-apply guys ng ano, umuulan na, ang pag-apply ng dito ng ano, ng pagiging immigrant, kung galing ka sa Pilipinas is madugo, magastos, milyon ang gagastusin nyo guys, at matagal pa kayong makaalis. Na matatanggap yung mga anak nyo. So, meron siyang quarterly at merong monthly. So, since na ano, baguhan kayo, whatever, for the tax year, check na meron kayong ano, refund. Kasi kumbaga, siyempre yung trabaho nyo, kung mababa yung income, pag mababa ang income na may anak, malaki ang ano, refund. Pero pag ang laki ng income ng magulang, malaki ang babayaran kahit may anak kayong ano, kahit may dependents kayo. Ako'y naghihikap guys. Naghihikap. Parang naantok ako kasi umuulan eh. Nakakaantok ang panahon. Anyways, yun guys, pintuhan lang naman tayo, diba? So, malipas lang ng oras habang nagdadrive ako, magpintuhan tayo. Yun. Kung nakikita nyo pala, hindi na ako naka-jacket, hinubad ko na yung jacket ko. Kasi nga, mainit na. Pinapawisan ako. Inalis ko na lang. Hindi na ako nag-jacket sa loob ng sasakyan. +12 naman ngayon eh.
minutes to 7 ng gabi. Sa atin ngayon is sa inyo dyan sa Pilipinas is 6:52 din ng umaga. Baliktaran lang tayo, 12 hours. Pero advance kayo dyan. Kung baga, ngayong gabi dito is nasa April 15. Dyan sa inyo is already 16 ng umaga. April 16 na kayo. Kami, 15 pa. Kaya advance kayo. Ang nakakatawa nga yung pag umuwi kami, ang pagbalik namin dito, same day. Umalis kami dyan ng Sabado, darating kami dito Sabado pa rin. Pero pag kami ang papunta, alis kami dito ng Biyernes, darating kami dyan Linggo. or Lunes, depende pa yun sa pag-stop namin kung mahaba yung layover. Inaabot kami ng 3-4 na araw sa biyahe. Ganun. Pag kami umuwi, mas gusto ko yung diretso, kumbaga dalawang stop lang, Montreal to Vancouver, then Vancouver to Manila. Ganun. Meron kasi yung Philippine Airlines from Vancouver, diretso na yan sa Manila. Noon meron siya from Toronto, sumasakay lang kami ng Montreal to Toronto, then Toronto to Philippines, dalawang sakay lang. Pero usually kasi yung sobrang haba. Minsan nag-i-stop over kami sa sa Hong Kong, stop over kami sa China, Korea, Japan, ganun. Taiwan minsan stop over. Para yung maka-stretch out ka ba. Pero sa ganyan mga stopover guys is pinaka kailangan mga 2 hours maximum lang para makapag-stretch lang ba. Pero kung ang iba nag-stop over ng mga 6 hours, 8 hours, masyadong mahaba yun guys. Anong gagawin mo sa airport? Nakaupo. Ang iba natutulog. Sabagay, kung may mga batang kasama, nalilibang na lang sila sa tablets. Kasi nga may wifi naman sa airport. So makakapag kayo ng makakapag ng Facebook, makakapag-check ng email, ganon. Makakapaglaro. Pero wala pa ring guys, yung mas maganda pa rin sa sariling bansa natin. Kasi nga presko ang mga gulay. Yung may mga tanim na sa backyard, tulad ng pag umuwi ako na may talbos ng kamote, yun i-steam lang yun, isaw-saw na sa ay naku, nakakamiss guys. Kasi dito sobrang mahal. May talbos din dito, ginagawang halaman. Kung nakita niyo yung inirels ko nga siya minsan noon guys, na yung talbos ng kamote, yun ang halaman, tinalbusan ko siya, tapos inilagay ko talaga siya sa pagluto ko. Ay, lasang kamuti naman lasang kamuti tops naman. So yun, kaya nga lang yun na ang dito guys is halaman. Nag-ano siya, meron siyang laman, lumalaki din ang laman niya. Kaya lang kinakain naman siya ng squirrel dito. Yun ang dito, kinakain ng squirrel. Inuunahan, kung tao ang nagtanim, uunahan na yung tao sa pagkain ng kamote. Ganun dito. Marami ditong halaman na sa atin damo. Ngayon nakikita ko nasa loob ng halaman. Ay, nasa loob ng bahay ang halaman, na kung sa atin damo, dito halaman. Madami na ginagawang halaman dito kahit sa atin damo. Anyways, lalo na yung mga yung gabing red, ang niya, ang mga gulod yun, anong tawag diyan, gulugod pa yun, yung pula yun. Tapos yung iba't ibang kulay ng dahon na di ba tumutubo yan sa forest, halaman dito yan. Tapos yung parang palmera, sa Bicol tawag tagisi. Hindi yan hinahalaman sa atin dahil hindi naman siya pero dito halaman yan sa loob ng bahay guys.
culture is iba. Masasanay na rin tayo kasi dito hindi sila kumakain ng kanin, bihira. Pero ang Asian, lalo na pag may sales sa mga groceries, my goodness, talagang tambak ang pagbili nila, babalik-balikan yan. Lalo na pag yung yung 5A na bigas na masarap isaing, ay nako, talagang pinipilahan yan guys, babalik-balikan yan. So ganun din, kasi nga pag sale naman is makakatipid. Pero kami dalawa lang naman kami sa bahay, kumuha man ako ng 2-3, ilang buwan namin kakainin. Pero talagang hindi maiwasan na kumain ng kanin. Pero ako naman kaya ko naman na hindi kumain ng kanin. Kaya lang hindi maiwasan kasi yung asawa ko naman pag ayaw kong kumain ng kanin, kain naman siya ng kain. Minsan na kumakain din ako ng paunti-unti. Pero kaya ko na siyang hindi na kumain ng kanin. Kasi nga lalo na kung yung diba yung mga diabetic may sugar ang kanin. So nagbabawal yan. Hindi naman ako diabetic, pero yun nga, kailangan mag-ingat tayo din sa kalusugan natin dahil yun nga, tested naman na ang kanin niya is more on carbohydrates, sugar, kaya kailangan ingat-ingat din sa pagkain. Kaya ang uso dito pag nagkakain guys, patatas. Babalot yan sa foil, lalagay sa barbecue. Yan ang ulam nila dito. May steak yan, pero patatas ang inuulaman nila. Tapos salad. Nasanay na rin ako ng kakakain ng salad kahit walang kanin. Pag may meat, halimbawa nag-barbecue, sasabayan ko na lang siya ng eggplant. Ko yung eggplant sa barbecue, iaasal ko siya, tapos lagyan ko ng lemon, soy sauce na yun na, may pang na sa steak kasi kung nagbabarbecue kami yun. Tapos hindi siya patatas ang hinahalo ko, gawa na lang ako ng salad, tapos yung talong, yun ako nagdano ng kanin. Minsan naman nag-aano ako ng brown rice para naman makain ni mister. Ang ginagawa ko, yung nilagaan ko guys ng ng chicken, yung tubig niya, titimplahan ko siya, lagyan ko siya ng chicken nor cubes na na yung sabaw niya pag naglalaga ako. So templado na siya, diba? So ang ginagawa ko minsan, igigisa ko muna yung lalagyan ng kanin, yung sasain niya, kung istop-top ko siya lulutuin. Igigisa ko muna siya, tapos tutubigan ko siya ng manok nilagaan. Siyempre templado na yun. Ay ang sarap guys, kumakain si mister niyan, nakakain niya yun. Ayan, yun ang pagsaing ko ng brown rice. Templado yung kanyang kaya may lasa siya. Kasi kung hindi ko gagawin na ganun, plain lang siyang isasaing ko, hindi makain. Ako lang ang kakain. So kahit mga bata kumakain sila kasi nga masarap na yung pakaluto ng ng kanin na brown rice. So technique lang guys, technique lang kung paano magsaing na mapasarap po yung brown rice. Alam mo na dito, kaya pag nag-ano dito, sabi, Filipinos eat rice all the time. Sabi naman namin pag hindi kumain ng kanin, parang mahina sa katawan, diba? But pwede namang pwedeng hindi kumain ng kanin na kumbaga talagang gugustuhin. Kasi ako na-try ko na rin, isang buwan din na-try kung hindi kumain ng kanin. Yun, kaya naman. Kaya naman. So
So tingnan nyo na guys, nadala sa kwento. Malapit na ako sa bahay. Ayun, hindi natuloy yung ulan, pero baka mamayang gabi to ulan kasi madilim. Hindi na nga ako nag-ilaw eh. Hindi pa ako nag-ilaw sa sasakyan. Malapit naman na sa bahay na. Eh, makikita nyo medyo madilim ang mukha ko sa sasakyan kasi nga cloudy, madilim ang kalangitan, kaya medyo madilim din ang mukha ko. Anyways, as I said, samot-saring topic ang na-discuss natin. May politika, may immigration, may pagkain. See what I mean guys, halong topic na-discuss natin habang ako yung nagda-drive pa uwi. So thank you all for watching. Thank you. See you in my next video, and don't forget to subscribe my channel, Lady SPM Vlogs, and don't forget to press the bell button para notified kayo sa mga videos kong ina-upload. Thank you all for watching.